Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Yan. So ngayon pag-usapan natin ang kitaan ngayon sa pagmamanok. Yan. Ngayong 2026. Yan. Kung ikukumpara natin siya in the last few years, no, pinakamalakas kasing benta nito yung pandemic days talaga. 2020, no, hanggang 2023. Yun yung pinaka-peak talaga nito. Yan. So ngayon yung mga nag-aalaga na lang ng manok na ganito, yung talagang tunay na farmers. Yan. So, yung iba na hindi makatiis, talagang nagki-quit, no? Yung mga backyard lang na masyadong matipid din, sila yung nag-quit din, no? Yan. Pero meron pa namang iba na backyard na may mga manok pa rin na ganito, kahit nagtitipid sila. So, usapan natin yung kitaan. So, dito, yung mga gastos ko lang, no, ilang piraso lang naman itong breeder natin na heritage. Kung ito lang yung pag-uusapan natin, no, napakaliit lang, ilang kilo lang itong nauubos nila. Yan. Kasi nga, budget namin sa kanila, 80 to 100 grams per head per day. Yan. Sa hindi na kami nag-unlimited feeding sa kanila, dahil para matutukan namin, malaman namin kung sino yung hindi ko makain sa kanila. No, kasi nga kapag hindi ko makain yan, sa isang meal, ibig sabihin, may niraramdam yung manok. So, kailangan turukan agad siya ng gamot. So, dito, gamot and vitamins namin, turok po siya. No? Para mas effective at madali pong umepekto yung ating mga gamot na ginagamit. Yan. So, ito sila, lahat, nasa mga 38 heads lang. So, nakakaubos sila. Nakasali na po itong darag. Kung hindi kasali itong darag, nasa 35 lang yung heritage natin. Pero ito, yung kinakain nila, mas kaunti. No? Nasa mga 35 to 40 grams per head per meal itong manok natin na ito. Yan. So, nakakaubos tayo sa isang araw sa kanila ng nasa mga 3.8 kilos sa isang araw. Yan. So, i-times nyo lang yung 3.8. Sabihin natin 4 kilos. I-times natin sa 50. No, 50 na. Kasali na yung gastos natin yan sa tubig. Yan. So, kapag 50 pesos per day, 50 times 4, so nasa 200 pesos lang. Yan, yung gastos natin sa mga breeder natin. Yan. So, worth it ba gumastos dito ng 200 pesos per day sa kanila? Masasabi ko lang, super worth it dahil ilang itlog din naman yung napuproduce nila per day, no? At yung kitaan dito, malakas pa rin naman, no? Hindi na katulad ng dati, syempre. Yan, kasi nga, sabi ko nga, farmers talaga yung nag-aalaga na lang ngayon. Yung yung mga naaakit lang, madali lang po yung mag-quit. Pero yung mga farmers talaga, may passion sa pag-aalaga ng manok, yun yung tatagal sa pagmamanok. Kaya nga palagi kong sinasabi sa inyo, kung gusto nyo pasukin ng pagmamanok, dapat passion nyo po. No? Kasi nga, dadaan ka rin sa ups and downs dito sa pagmamanok. No? So, kung hindi mo kaya yung ups and downs na yun, posibleng mag-quit ka dito sa pag-aalaga ng manok. Yan. No? Dito lang, malakas mangitog yung gitong klaseng manok. Yan. Kaya mag-produce nito, itong manok ko lang, no? Yan. Kaya nila mag-produce ng nasa mga 500 chicks. Sabihin natin 500 chicks lang per month. Yan, no? Yan. So, kapag ganun, talagang happy na rin ako kapag ganun kadaming CCO yung napuproduce nila. Yung 500 na yun, no? I-times nyo lang sa 100, ganun yung presyuhan natin. Pero may mga mortality pa naman. No? Sabihin natin, all goods lang yung 400. No? Yan, 400 chicks. No? I-times nyo lang sa 100. Yan. Ganun lang yung posibleng kikitain nyo dito sa pagmamanok. No? Tapos, yung net, babawasan nyo lang ng kuryente. Yan. Sa incubator. Yan. At saka gastos sa pagkain, syempre. Yan sinasabi kong makagastos ka dito sa kanilang lahat, yung mga breeders lang natin, ng 200 pesos per day. Kaso pa, may tao pa ako
So, may sila sahuran pa tayo. Yan. So, talaga masasabi ko, super worth it pa rin talaga mag-alaga nitong mga heritage chickens natin. No? Yan. So, kahit 300 chicks pa, konti na nga yung 300 chicks, no? Pero, sabihin natin 300 chicks lang yung, yung ma-harvest natin, yan, per month, no? Kasi nga, may order ako ngayon, fully booked tayo sa 1 month nating production, yan. So, kahit may 300 chicks lang tayo per month, i-times nyo lang sa 100, no? Yan. Goods na. Kikita pa rin talaga. Malaki pa rin yung kitaan nitong ganitong klaseng manok. No? Pero hindi lahat ng lugar ay katulad po dito sa lugar namin. Yan. No? Yan. Kasi nga, kada lugar naman, iba yung pangangailangan. And hindi din all the time, ganun din po yung kitaan. Yan. Hindi ko masasabing 300 chicks per month. No? Kasi dadaan yung month na medyo konti lang yung ating produksyon sa isang buwan, no? Yan. Kung halimbawa man lang na konti, pinakamasabi kong konti talaga sa production ko sa isang buwan, no? Mga 300 din talaga. Yan. Pinakamalakas na siguro yung sa ganitong karaming manok, malakas na yung 500 to 600. Yan. Pero kapag nagparami tayo, yan, kapag 1,000 chicks per month, yan, babalik ka sa 1,000 chicks per month, yun, maganda yun. Yan. Kaso nga lang, may mga month talaga na medyo hindi masyado maganda yung bintahan. No? Kasi nga, sa pagnenegosyo naman, hindi naman all the time ay panalo. Yan. So, pero wala siyang talo dito dahil kapag lumalaki yung manok, ay lumalaki din po yung presyo, tumataas yung presyo. So, pag nagiging breeder siya, yan, tumataas yung presyo. Yan, nasa 1.5, no? Ganun yung presyuhan. Pag super selection yun na, mas mahal, depende sa breeder, no? Kasi nga, iba-iba tayong gastos, iba-iba din po tayong strategy. So, kapag magastos siya, super quality yung binibigay niyo sa inyong klaseng manok, yan, syempre, nasa tamang presyo siya, nasa good price. Pero pag hindi po quality yung manok ninyo, hindi quality yung pag-aalaga, tamang presyo lang, nakadepende yan sa inyo. Yan. So, may itlog na naman, no? Yan. So, umaga pa lang, may mga itlog na. Kaya super blessed din tayo dito sa ganitong klaseng manok. Maganda pa rin yung kitaan ngayong taon. Yan. Depende sa lugar. Dito sa amin, malakas talaga pa rin. No? Talaga nakakabuhay siya ng pamilya. Itong heritage chickens natin. So, yun lang po mga ka-native, no? Magandang araw po sa inyong lahat. God bless po. Sana'y nasagot ko yung mga katanungan ninyo kung maganda po yung kitaan dito sa heritage chickens. Maganda pa po, no? Basta madiskarte, alam ang ginagawa, no? At alam na ang mga techniques sa pagmamanok. Maraming salamat po.